Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga river monster ng Amazon River. Ang Amazon River ay ang pinakasikat at pinakamalaking ilog sa buong mundo. Sumikat ang ilog na ito dahil sa dami ng mga delikadong hayop na dito mo lang matatagpuan. Sa sobrang lawak ng Amazon River, hindi pa tiyak kung ano pa ang mga nakakatakot na hayop na dito ay nagtatago. Ang iba ay kayang lumaki ng 500 pounds, samantala ang iba ay kasing liit lang ng sardinas. Kung gusto mo silang makilala, iniimbitahan kitang samahan ako at sabay-sabay nating tutuklasin ang nakamamanghang mundo ng Amazon River. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga videos na related sa animals at wildlife, I strongly suggest na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel kasi ay ang educational YouTube channel na dedicated sa mga animals. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara na at umpisahan na natin. Ang Amazon Forest ay tahanan ng iba't ibang uri ng venomous snake, pero lahat ng yan ay walang binatbat sa lakas ng mga green anaconda. Sila ang kinikilala bilang pinakamalaki at pinakamabigat na ahas sa buong mundo. Madalas silang kainin ang malalaking hayop gaya ng baboy at capybara. Sa laki ng kanilang katawan, kayang-kaya nilang pumatay at kumain ng tao. Kaya lahat puno ng gutom na predator ang Amazon River. Maski ang maliliit na isda ay banta sa iyong seguridad. Ito ang sikat na red-bellied piranha. Kinatatakutan ito ng maraming residente ng Amazon dahil sa kakayanan nitong umatake ng biktima na tinatawag na feeding frenzy. Nagagawa nila ito dahil ang mga piranha ay isa sa may pinakamalakas na bite force sa animal kingdom. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng taong namatay dahil sa mga piranha. Pero kung lalangoy ka mag-isa sa teritoryo ng mga piranha, malay mo, ikaw ang maging unang kaso. Believe it or not, ang Amazon River ay tahanan ng mga dinosaur. Yup, you heard that right. Ito ang mga dinosaur fish o mas kilala sa tawag na Arapaima. Ito ang record holder bilang pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. In fact, ang isang adult Arapaima ay may timbang na 200 kilo at kayang humaba ng 10 talampakan. Wow! Sa laki ng Arapaima, may mga kwentong bayan na kaya daw nitong manghila ng paa ng mga batang lumalangoy sa ilog. Yikes! Kung takot ka sa pating kaya ayaw mong maligo sa dagat, mukhang mas lalong hindi ka tatagal sa Amazon River. Ang Amazon River kasi ay pangalawang tahanan ng mga bull shark. Ito ay espesyal na klase ng pating dahil sa kakayanan nitong mabuhay sa tubig tabang. Marami ng kaso ng missing person at nawawalang mangingisda sa Amazon River at ang number 1 suspect, bull shark. Napaka-agresibo ng mga pating na to at responsable sa halos 80 kaso ng shark attack sa buong mundo kada taon. Susunod sa ating listahan ay ang linta na sa sobrang laki, aakalain mong linta ni King Kong. Ito ang mga Amazon giant leech. Ang makapanindig balahibong hayop na to ay kayang humigop ng 15 milliliters ng dugo o katumbas ng isang sachet ng shampoo. Parang kaunti lang naman kung papakinggan pero marami yan kung may 10 linta na umiinom sa balat mo ng sabay-sabay. Yuck! Kaya naman sa mga tao nagsabi na hindi sila takot sa linta, yun ay dahil sa hindi pa sila nakakakita ng Amazon giant leech. Ang Amazon River ay tahanan ng mga hayop na masakit mangagat at mga isda na malakas manguryente. Ito ang mga electric eel. Sa sobrang lakas ng kanilang kuryente, kaya nitong makapatay ng tao sa loob ng 3 minuto. Ang isang electric eel ay kayang mag-generate ng 600 to 800 volts, 60 beses na mas malakas pa sa baterya ng kotse. Amazing, di ba? Kaya naman ang mga electric eel ang isda na dapat mong layuan sa Amazon River. Kung naiihi ka na sa takot, aba, alam mo bang huwag na huwag kang iihi sa Amazon River? Ito ay dahil sa ang Amazon River ay tahanan ng mga Candiru fish. Notorious ang mga isda na to dahil kilala silang pumapasok sa urethra o sexual reproductive ng mga tao. Yup, hindi po ako nagbibiro. Mayroong isda sa Amazon na pwedeng pumasok sa pakokoy mo.
Kaya naman pinag-iingat ang mga lumalangoy sa Amazon River na magsuot ng protective gear para hindi pasukin ng kandiru ang kanilang junjun. Maliban dyan, kilala din ng mga kandiru bilang mas matakaw pa sa mga piranha. Madalas pa itong umatake ng tao at pumasok sa loob ng balat. Kaya naman if I were you, ito ang isda na pinakakinatatakutan ko sa Amazon River. Next ay ang isda na may tinatagong deadly weapon. Ito ang mga Amazon freshwater stingray. Meron itong tinik sa kanilang buntot na nagtataglay ng lason. Ang lason na to ay ginagamit nila bilang self-defense sa malalaking predator at sa mga taong aksidenteng nakakatapak sa kanila. Kada taon, may 3,000 cases ng stingray accident sa Amazon River. Ayon sa mga biktima, ang lason nito ay maihahambing sa taong nakatapak sa nagbabagang apoy. Ouch! Ang ilog na to ay tahanan ng 3 species ng buwaya, kaya kung mabagal kang lumangoy, baka hindi ito ang perfect getaway para sa'yo. Ang mga black caiman ang tinuturong apex predator ng Amazon River. Kaya nitong humaba ng 18 feet o kasing haba ng 2 taxi. Paborito nitong kainin ang halos lahat ng hayop gaya ng arapaima, pagong at maski ang tao kung papasok ito sa kanilang teritoryo. Dito sa Amazon River, palakihan ng ipin ang labanan. Halos lahat ng hayop ay may matalas na ipin at handang pumatay. Ang mga vampire fish ay ang god level pagdating sa pahabaan ng ipin. Kilala din sa tawag na payara. Ang isda na to ay nagtataglay ng isa sa pinakamatibay na ipin sa Animal Kingdom. Sa sobrang haba nito, may espesyal na butas ang kanilang nguso para maitikom nila ang kanilang bibig. Ang isa pang isda na may pamatay na ipin ay ang mga pacu fish. Ilang beses nang naging viral sa internet ang mga pacu dahil sa ipin nito nakawangis ng ipin ng tao. Ang good news, hindi kumakain ng karne ang mga pacu fish. Ang bad news, masakit ito mga gat. Kaya sa Amazon River, maski ang mga herbivore ay dapat mong katakutan. Last sa ating listahan ay ang mga giant otter. This time, walang dalang panganib ang mga hayop na to sa tao. Tignan mo, ang cute! Kahit cute ang mga giant otter, sila ang hari ng Amazon River. Paborito nilang kainin ang mga buwaya at merienda lang sa kanila ang matatapang na piranha. Kaya naman kung lalangoy ka ng Amazon River, mas makabubuti kung meron kang kasamang giant otter sa iyong tabi dahil siguradong walang buwaya at piranha na lalapit sa iyo. Kahit sobrang delikado ang mahulog at lumangoy sa Amazon River, hindi pa rin matatawaran ang pagkamangha nating lahat sa makapangyarihang ilog ng South America. Sa sobrang weird at unique na mga hayop dito, aakalain mong nasa Skull Island ka. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Atina at Afnan. Hello rin kay Rowan Fraze S. Cruz. What's up kina Kai Lawrence J. at Kai Lucas Falcunit. Jasril Molato, Aljan Aku at Edmar Valdecantos. Happy birthday kay Zacchaeus Win at sa pamilya Mabituin. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa Nile River, ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Panoorin nyo to at tsak na marami kayong matututunan. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga river monster ng Nile River. Ang Nile River ang pinakamahabang ilog sa buong mundo at makikita ito sa Africa. Sumikat ang ilog na to dahil sa dami ng bansa na umaasa rito bilang kabuhayan. Kung tutuusin, tahanan din ito ng ilan sa pinakadelikadong hayop sa Africa na ngayon mo lang mapapanood. Magpasa hanggang ngayon, marami pang bahagi ng Nile River ang hindi pa naaabot ng mga siyentipiko. Dahil dyan, hindi pa tayo tiyak sa kung ano pang river monster ang nagtatago sa madilim nitong tubig. Mula sa naglalakihang isda hanggang sa kinatatakutang Mokele Mbembe, gusto kong samahan mo ako at tuklasin ang hiwaga ng Nile River. Una sa ating listahan ay ang hippopotamus. Yup, ang oh so cute na hippo ay isang man-killer. Kada taon, ang mga hippo ay responsable sa pagkamatay ng 500 Afrikano. Ito ay dahil sa ang mga lalaking hippo ay territorial. Inaatake nila ang sinumang pumapasok sa kanilang teritoryo maski ng mga tao.
Wala rin itong takot sa mga buwaya at para bang pesteng butiki lang ang trato nila rito. Madalas mo silang makikitang nagja-jogging sa umaga sa pag-asa na papayat pa sila. Pero pag nasa tubig, dito sila madalas mag-super science. Ang mga hippo ay ang may hawak na titulo bilang most dangerous animal in Africa. Hindi to joke ha, sila talaga ang may title bilang most dangerous animal. Kaya kung ayaw mong mamatay sa cuteness overload ng mga hippo, I suggest na huwag ka nang lumangoy sa Nile River. Next ay ang Nile Crocodile. Ito ang higanting halimaw na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa Nile River. Kaya nitong humaba ng 18 feet at tumimbang ng 1 tonelada. Dito sa Nile River, nahuli ang kinatatakutang buwaya na si Gustav. Sumikat ang buwayang si Gustav matapos itong umatake at kumain ng 300 Aprikano in a span of 10 years. Kaya naman laking pasasalamat ng mga residente nang mahuli nila ang kinatatakutang buwaya. Magpasa hanggang ngayon, marami pa rin gumagalang giant crocodile sa Nile River na kayang magpatumba ng wildebeest. Gayunpaman, marami pa rin matatapang na tao ang buwis buhay na tumatawid sa Nile River upang kargahin ang iba't ibang kalakal. Sila ang tinatawag na toadster. Binabayaran sila upang siguraduhin na walang buwaya sa tubig bago tumawid ang mga tao. Ang tapang niya, no? Pamatpat lang ang panlaban sa buwaya. Dahil dyan, ikaw na ang salakam. Pangatlo sa ating listahan ay ang African tigerfish. Naging notorious ang tigerfish dahil sa ipin nito na aakalain mong dinosaur. Malaking isda ang mga tigerfish at kayang humaba ng 4 feet at tumimbang ng 15 kilos. Kinatatakutan ito sa Nile River dahil sa mga kwento na umaatake raw ito ng batang lumalangoy. Sa laki ng kanilang pangil, hindi nakapagtataka kung trip nilang kumain ng tao. Pero dahil ito ay Africa, mas takot ang mga tigerfish sa mga tao. Wala raw kasing nakakatakot na isda sa taong kumakalam ang sikmura. Sa sobrang laki ng Nile River, hindi nakapagtataka kung tahanan din ito ng malalaking isda. Isa na rito ay ang Vundu catfish. Isa itong uri ng hito na native sa Nile River. Kaya nitong bumigat ng 60 kilos o 4 na beses na mas malaki sa tigerfish. Alam mo ba na sa sobrang laki ng mga catfish, kaya nitong kumain ng kalapate? Ang susunod sa ating listahan ay ang pinakamalaking isda ng Nile River. Ito ang Nile perch. May mga kwentong bayan na kaya daw nitong manghila ng paa ng mga lumalangoy. Yikes! Sa laki ng kanilang katawan, hindi nakapagtataka kung kaya nitong lumunok ng isang batang makulit na pinagsabihan ng huwag pumunta sa malalim. Dahil sa kanilang laki, madalas itong hinuhuli ng mga turista at considered bilang prized possession. Last sa ating listahan ay ang Mokele o Bembe. Isa itong river monster na pinaniniwala ang mahikita sa ilog ng Africa magpasa hanggang ngayon. Matagal na itong pinangingilagan ng mga residente sa ilog at dahilan kung bakit takot silang pumalaot. Maraming eyewitness ang nagsasabing nakakita daw sila ng hayop na may mahabang leeg at nakakatakot na itsura. Ayon sa mga cryptozoologist, ang hayop na nakita ng mga residente ay isang sauropod. Gayunpaman, hanggat walang matibay na ebidensya, ang Mokele o Bembe ay mananatiling alamat o haka-haka. Ano sa tingin nyo guys? Totoo kaya ang Mokele o Bembe? Let me know in the comment section. Ang Nile River ay tahanan ng ilan sa pinakadelikadong hayop sa Africa, kaya hindi advisable ang lumangoy rito. Dito ka na lang sa Pasig River. Libre na, madumi pa. Para sa huling parte ng ating video, mapapanood nyo naman ang pinakamalaking bahura ng Pilipinas, ang Tubataha Reef. Dito mo matutuklasan kung gaano kaganda ang ating bansa at kung gaano kasagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Panoorin nyo ito at siguradong marami kayong matututunan. Noong year 2011, diniklara ang Subterranean River National Park bilang isa sa mga bagong 7 Wonders of Nature. Ang 7 Wonders of Nature ay ang sikat na listahan ng pinakamagandang likas na yaman sa buong mundo.
Isa itong karangalan sa mga Palawenyo dahil napabilang ang Subterranean River National Park sa listahan ng nagagandahang tourist spots. Pero alam mo ba na mayroong pang isang sikat na tourist destination sa Palawan na kamuntikan ng mapabilang sa 7 Wonders of Nature? Kung ano ang lugar na ito, kailangan mo pang sumakay ng 12 oras sa speedboat para marating ang lugar. Ang lugar na aking tinutukoy ay ang Tubataha Reef Natural Park. Sumikat ang lugar na ito sa buong mundo dahil sa sobrang dami ng hayop ang pwede mo makita rito. Dahil dyan, maraming turista ang nagpupunta rito upang magpa-picture sa mga nagagandahang isda. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit sagana sa likas na yaman ang Tubataha Reef. Ano ang mga delikadong hayop ang dito ay nagtatago? At bakit dapat nating ipagmalaki ang dagat ng Pilipinas? Bago pa natin tuklasin ang Tubataha Reef, dapat muna nating malaman kung nasaan nga ba ito sa Pilipinas. Iyang nakikita mong triangulo, nariyan ang Tubataha Reef. Ang Tubataha Reef ay nasa gitna ng Sulu Sea, 150 kilometers ang layo sa Puerto Princesa, Palawan. May lawak ito na 97,000 hectares. Ibig sabihin, ang Tubataha Reef ay halos kasing lawak ng buong Maynila. Ang salitang Tubataha ay nagmula sa wika ng tribong Sama Badjao na ang ibig sabihin, lupang lumulubog at lumilitaw kasabay ng alon. Tinawag rin ang lugar na ito bilang Bahurang Tubataha. Bahura kasi ang tawag nating mga Pilipino sa dagat na maraming corals. Tunay na mayaman sa biodiversity ang Tubataha Reef dahil ang lugar na ito ay kabilang sa Coral Triangle. Lahat ng dagat na nasa loob ng triangulo, yan ang lugar na kabilang sa Coral Triangle. Kabilang sa Coral Triangle ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea at Timor-Leste. Ang mga dagat na kabilang sa loob ng Coral Triangle ang may pinakamaraming likas na yamang dagat sa buong mundo. Talaga namang may pagmamalaki mo ang Tubataha Reef dahil ayon sa mga eksperto, ang Tubataha Reef ang may pinakamayamang biodiversity sa loob ng Coral Triangle. Hindi lang yan, marami ding eksperto ang magpapatunay na ang Tubataha Reef ng Palawan ang may pinakamasaganang marine biodiversity sa buong mundo. Dito mo kasi makikita ang 316 species ng corals o kalahati ng lahat ng coral sa buong mundo. Nagmistulang makulay na kaharian ang sahig ng Bahura dahil sa nagagandahang corals. Ayon sa tala ng mga marine biologists, ang Tubataha Reef ay naging permanenteng kanlungan ng 615 species ng isda. Dahil sa sobrang dami ng isda sa Tubataha Reef, siguradong mabubusog ang inyong mata sa makukulay na isda. Dito ka nga makakakita ng isda na tinatawag na frogfish. Kesa lumungoy sa tubig, mas gusto nito ang gumapang sa lupa. Ang mga frogfish ay mga carnivore, kaya kung may isdang lumalapit sa kanya, agad niya itong sasakmalin basta't kasya sa kanyang bibig. Kahit masarap lumangoy sa paraiso na ito, hindi mawawala ang panganib sa bawat sulok. Sa lawak ng Tubataha Reef, naging tahanan din ito ng mga naglalakihang pating. Alam mo ba na mayroong 12 species ng pating ang dito mo makikita? Nariyan ang mababangis na tiger shark. Nariyan din ang kinatatakutang hammerhead shark. Dahil dyan, pinag-iingat ng mga diver na huwag basta-bastang lumapit sa pating. Maliban sa mga sharks, pwede mo ring makasalubong ang grupo ng barracuda. Mukha itong ordinaryong isda, ngunit kilala ito bilang agresibo. Mangingilabot ka pa nga sa haba ng kanilang ngipin. Para sa mga diver, ito raw ang piranha ng karagatan, kaya isa ito sa mga isda na dapat mong iwasan. Ang isa pang isda na mukhang pangkaraniwan ay ang Titan triggerfish. Kahit kasing laki lang ng tilapia ang isda na ito, hindi ito natatakot na umatake sa mga tao. Isa ito sa kinatatakutang isda sa Tubataha Reef, kaya mas maganda kung umatras ka na lamang kung may maengkwentro kang triggerfish. Dahil sa puno ng delikadong hayop ang Tubataha Reef, ang ilang maliliit na hayop ay nakaisip ng simpleng diskarte para makasurvive sa pang-araw-araw.
gaya ng mga clownfish na piniling manirahan sa sea anemone. Yang nakikita mong hayop na maraming galamay, yan ang sea anemone. Ang bawat galamay ng sea anemone ay nagtataglay ng kamandag na tanging mga isdang clownfish lang ang hindi tinatalaban. Sa tuwing nagtatago ang isda na ito sa galamay ng sea anemone, walang ibang hayop ang nagtatangkang lumapit sa kanya. Ang alimasag naman na ito ay nakaisip ng diskarte para huwag siyang kainin. Binubuhat nito ang nakatutusok na sea urchin at sa kanya ito bibitbitin upang walang pwedeng makalapit sa kanya. Iba naman ang diskarte ng mga garden eels. Itinatago nila ang kalahati ng kanilang katawan sa ilalim ng buhanginan. Sa tuwing may dumarating na kalaban gaya ng malaking isda, ang mga garden eels ay mabilis na nakapagtatago sa butas. Ang galing, no? Lahat ng nagagandahang isda na ito ay matatagpuan sa Tubataha Reef. Maliban sa nagagandahang isda, mahalaga ang lugar na ito para sa mga hayop na nanganganib ng maubos. Gaya na lamang ng mga cute na pawikan. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng dalawang species ng pawikan, gaya na lang ng green sea turtles at ang hawksbill turtle. Pareho itong nanganganib ng maubos. Isa sa mga protected species ng Tubataha Reef ay ang naglalakihang mga manta ray. Ang isda na ito ay kayang tumimbang ng 3,000 kilo at may lapad na 23 talampakan. Sa kasamaang palad, ang mga manta ray ay madalas na hinuhuli ng mga tao para gawing pagkain. Kaya naman nakahanap ng ligtas na lugar ang mga manta ray sa bahuran ng Tubataha. Kung minsan, namamataan din ng mga diver ang pinakamalaking isda na butanding o whale shark. Naging sanctuary din ang lugar na ito para sa 13 uri ng dolphin at balyena. Lahat ng ito ay kamamanghaan mo sa ganda. Dito naman sa mga isla ng Tubataha, masasaksihan mo ang libo-libong kolonya ng mga seabirds. Ito yung mga ibon na mas piniling mamuhay sa tabing dagat. Ang napakaraming bilang ng seabirds sa Tubataha ay indikasyon sa kung gaano karaming isda ang nasa ilalim ng dagat. Dumami ng husto ang mga ibon dito dahil walang ibang hayop o tao ang pwedeng manggambala sa kanilang pugad. Maliban sa ganda ng lugar na ito, ang Tubataha Reef ay mahalaga sa buhay nating mga Pilipino. Alam mo ba na 25% ng mga isda sa dagat ay nangingitlog at nagpaparami sa bahura ng Tubataha? Dito kasi sa mga singit-singit ng coral reef nangingitlog ang mga isda. Kung mawawala ang mga coral reefs, mawawala na rin ang pwesto na pangingitlogan ng isda. Kapag wala nang mangingitlogan ng mga isda, tiyak na mababawasan ng mga isda na naaangkat natin sa ating karagatan. Ayon sa mga nangangalaga ng Tubataha, ang dagat na ito ay kayang magbigay sa mga tao ng 12 million tons ng isda kada taon. Dahil sa kahalagahan ng Tubataha Reef sa buhay nating mga Pilipino, diniklara ang lugar na ito bilang protected area noon pang August 1988. Pag sinabing protected areas, ibig sabihin ay bawal manghuli ng isda sa lugar na ito. Ipinagbabawal ang mga mangingisda sa lugar na ito upang mapanatili ang ganda at kaayusan sa dagat ng Tubataha. Bawal din dumaan rito ang mga naglalakihang barko. Maliban sa nagbibigay ito ng isda para sa ating mga Pilipino, ang bahura ay nagsisilbing proteksyon sa tuwing may malakas na alon. Ang mga coral reefs kasi ay may kakayahang kontrolin at pigilan ng malakas na tsunami upang hindi ito umabot sa dalampasigan. Ang mga coral sa Tubataha Reefs ang tinuturong dahilan kung bakit bihira lang sa Palawan ang matamaan ng tsunami. Sa ngayon, tanging mga turista at park rangers lang ang pinapayagang makabisita sa Tubataha Reef. Pwede lang bisitahin ang lugar na ito tuwing buwan ng Marso hanggang Hunyo kung kailan kalmado ang dagat. Kada taon, may 1,500 turista ang maswerteng makapupunta sa Tubataha. Kung ikaw ang tatanungin,
Gusto mo rin bang mag-scuba diving sa Palawan? O mas natatakot ka na baka may makita kang pating? Kung ano man ang hayop sa dagat na gusto mong makita, i-comment mo na yun sa ibaba ng video nang mabasa namin. Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!